Hello mga sunshine. It's Thursday morning. Punta naman po tayo. Sabihin niyo po akong maglakad. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga. Magandang umaga. Ba't talaga? Kapag ano na. Ako para na rin na-in love sa paggawa ng video. Paggawa ng content. Ang syoko na mukha. Andiyan na naman. Maganda po ngayon kasi medyo konti pa lang ang mga bata. Natanggal. Please, pakilagay doon. Pakilagay sa table ni teacher, please. Thank you. Doon lang sa table muna ni teacher. Good morning, TJ. Hello. Good morning, Teacher Camille and Teacher Maxine. Oy, early lagi ang person karon. Very good, very good. Ha? Yan lang mo. Yan nga, nag-exceed na ba day siya sa kuan? Sa time. Kasi di ba naamantay parang 5 minutes napalugit. Oo. Magandang umaga sa lahat. Ayan ang aking manipis na buhok. Ang aking manipis na buhok. Titignan siya na manipis na kasi the rest ay talagang lumalabas na sa totoong kulay. Hello po mga ka-sunshine. Kahapon naputol na naman yung ano ko. Okay. Ito, chika muna tayo. Chika daw. Yung mga ano naman, good vibes na chika. Hindi yung chika na pag chismisa na itong good natin according to Charles Swindoll, sabi pa niya, love has been called the most effective motivation force in all the world. When love is at work in us, it is remarkable how giving and forgiving, understanding and tolerant we can be. So i-connect din natin sa verse ng Colossians chapter 3 verse 13. Sabi niya dito, you must make allowance for each other's faults and forgive the person who offends you. Remember, the Lord forgave you, forgave us, so we must forgive others. Ayun. Sana may matutunan tayo dyan, na hindi lamang minsan kapag galit tayo sa isang tao, minsan nga maano natin yan kung sa mga malalaking bagay, pero minsan at times maliit na bagay lang naman, pwede mo lang din naman na magbigay tayo ng konsiderasyon din sa ibang tao.
Minsan din yung iba, talagang may mga tao sa ayaw at sa gusto natin, may umaabuso din talaga. Pero let's always remember that God has forgive our sins, and kung itatanim din natin yan sa ating puso at sa ating isipan, kakargahin natin, tapos hindi natin alam na wala po kasing nakakaalam sa buhay natin, na minsan nga segundo lang, hindi natin alam, naglalakad tayo, nasa biyahe tayo, natutulog tayo, hindi natin alam kung ano ang pagkatapos nito. Like ito ngayon, nakikipag-usap po ako sa inyo, hindi ko po alam kung anong mangyayari after this. Kaya kailangan din natin magbigay ng tawag nito, palugit. Kailangan natin mag-consider din sa iba, mga ganun. Pero may mga bagay na kailangan din natin na isaalang-alang sa mga sitwasyon, lalo na kapag tayo ay nagagalit. Upo muna, pag-isipan muna kung anong nangyari, and then after that mag-react din the way yan ang ano din sa atin bilang tao, no? Ang bilis natin mag-react. Tao tayo, yan ang nature natin, but we should always align it sa ano ni Lord, sa kagustuhan ng Panginoon. Kasi there are times na sa atin lang, sa ating bilang tao, dyan tayo namamalagi, dyan tayo binabase yung ano natin. Pero pala sa mata ng Panginoon, kapag binibase din pala natin sa salita ng Panginoon, talagang hindi siya po pwede. Kailangan pa rin natin na we have to let go our pride, kumbaga, no? So, yun lang po mga ka-sunshine. Thank you and God bless everyone. So, always remember Colossians 3:13. Okay? We must make allowance for each other's faults and forgive the person who offends you. Remember that the Lord forgave you, so you must forgive them. Thank you and God bless everyone. Bye!